Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Ngayon ay September 6, September 6, ah, Wednesday, At ang oras dito sa Los Angeles, California ay mag 7:05 na, 7:05. At nais kong mag-vlog, patungkol pa rin dito sa mainit na balita, yang dayaan dyan sa 2022 election, At ang title ng vlog ko ngayon ay yung kalukuhan, kalukuhan ni Comelec Commissioner George Garcia at ng PPCRB. Yan po ang tatalakayin ko ngayon, Kalukuhan ni Comelec Commissioner George Garcia at saka ng PPCRB. Opo. Una, ay ang sabi ni George Garcia noon, na okay lang daw yon na iisang IP address. Okay lang daw yon. Ngayon walang batas na pinagbabawal. Ay piloso po yung ganun eh. Walang batas na pinagbabawal. Ay sino nga ang gumagawa niyan eh? Sino nga ang tao na gumagawa niyan? Ay labag po yan sa sa order, hindi ba? Ang Diyos po, God is God of order, not of confusion. Hindi po ba? Ay bakit gagawa ka ng ganyan? Ngayon, sagutin mo yung sagot sa iyo ni retired Brigadier General Eliseo Rio. Sa isang subdivision kanya o sa isang baryo, mayroon bang dalawang bahay na iisa ang address o magkakaparyas ang address sa isang subdivision? May gumagawa ba niyan? Wala tayong batas patungkol dyan na bawal yan, pero sa isang subdivision, may 10 bang bahay na pare-parehas ang address? Sagutin mo yan. Hindi ba? Wala. Kasi nga makukumpyos yung magdadala ng sulat. Hindi ba? Makukumpyos. At iniiwasan natin ang confusion. God is God of order. May kaayusan, hindi ba? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng confusion. Ay bakit gusto nyo makumpyus ang mga tao, hindi ba? Hindi ba? Walang gumagawa niyan. Kahit na walang batas niyan, may gumagawa ba niyan? Sa ibang bansa, may gumagawa ba niyan? Iisa lang po ang mailing address. Ganun yan ng bawat bahay. Hindi 10 bahay, iisa ang address. Ganun din po yan sa IP address. Iisa ka lang o iisa lang yan para matukoy kung saan nanggaling o mapanagot, hindi ba? Papanagutin yung kung saan nanggaling. Ganun po yan. At sana kung magsalita ng ganun si George Erwin Garcia, dapat may katabi siyang IT expert na at least 2 sa tabi niya. Ang laki ng budget nyo, hindi ba? Kumuha kayo ng IT expert, kung magsasalita kayo ng ganyan, hindi ba? Naandun sa tabi at dapat sasang-ayon, hindi ba? Ngayon, ito naman itong PPCRB, bakit parati nilang sinasabi na wala daw discrepancy
wala daw inconsistency doon sa nakaraang eleksyon. Ayan na po, hindi na nga masagot Hindi ba? Bakit iisang IP address ang ginamit? At ang IP address na ginamit ay private. Ang ibig mo sabihin ng private ay personal o local. Doon lang yon sa local area network. Yang 192.168. Opo, kahit na sinong IT expert na manggagaling sa ibang bansa, maa-identify yan na yan ay private o personal o within the compound or within the building or within a certain local area. Yan po, naka-wire po yan pwede siguro ang Bluetooth pero hindi lalayo. Hindi lalayo. Baka kung dyan sa UST yung Bluetooth mo na andun sa building, baka hindi na aabot ng gate Hindi na niya masagap hindi ba? Ganun po yan. Kaya naka-wire po yan. Ang Bluetooth, hindi ako maniwala na lalayo siya ng siguro mga 50 meters. Hindi lalayo yan. Hindi na masagap yan. O ng wireless. Limitado po yan. Okay. Ano po ang sinasabi ng PPCRB? Unsubstantiated daw yung mga complaint o yung mga claim na rig yung eleksyon. Hindi ba? Ay bakit sasabihin niya yan? Ay ito nga hindi na masagot Bakit yung time yung time? Doon po, tignan nyo po sa time. Kaya nga yun ang inconsistency yung time. Hindi ba? Nakakuha sila General Rio sa website ng COMELEC anong time pinadala yung mga resulta. Ngayon, nakakuha din sila ng time na nagsara yung mga presinto. Hindi ba? Nagsara yung mga presinto o nagprint ng ER. Hindi ba? Election return. Anong oras nagprint? At yan ay nakita nila sa Batangas, sa Caloocan, sa Valenzuela at saka sa Putatan, Muntinlupa. Hindi ba? Kabisado ko yung Putatan kasi nagtrabaho ako dyan gumawa kami ng ng pumping, deep well pumping station. Diyan kami nagkasakit. Yung mga kasamahan ko. Nagkasakit kami dyan. Kasi yung tubig pala dyan ay talagang polluted. Uminom kami. Nagkasakit kami. Kaya hindi ko makalimutan yung Putatan na yan. Putatan at saka yung Tunasan. Yan. At saka yung Kupang. Mayroon din kami dyan sa Kupang ng deep well pumping station na ginawa noon. Marami yan dyan sa Muntinlupa. Dyan din sa Kabayanan. Mayroon din. Ngayon, ang nangyari po ay at ito nga yung discrepancy iba ang iba ang time nauna pang naka-receive ang COMELEC, samantala ang halimbawa yung isa naka-receive ang COMELEC ng 7:30, hindi ba? Ng election return pero nagsara sila ay 9:30. Paano nangyari yan? Ayan po ang discrepancy dyan na hindi siguro na iayos
nung gumawa niyan. Kaya nga huling-huli hindi ba? 4 po yan. Oo. At palagay ko marami pang iba at nagre-request na nga si Kwan si Engineer Tuto Kausing, sabi niya. Si Tuto Kausing, i-kwan nyo lang sa akin kanya, ipadala nyo sa akin yung mga ER kung may nakatago kayong ER, sabi niya. Sino yun? Yung mga inspector, hindi ba? Board of Inspector at saka yung nag-witness doon. Usually, 3 teacher yan sa isang presinto At saka yung poll watcher, yung recognize, hindi ba? Yung mga party. At saka ay sabagay, itong PPCRB ayaw magbigay, hindi ba? Nasamantalang sila ang kumpleto. Kumpleto sila yan Ayaw na lang magbigay. Pero palagay ko, maraming tao ngayon, dahil nga nananawagan na, hindi ba? Na ibigay, o nagre-request yung kabunyog, hindi ba? Na ipadala sa kanila ang mga ER kung may nakatago sila para maikumpara nila doon sa record ng COMELEC kung anong oras nagsara at anong oras ipinadala naman sa COMELEC. Doon po nakikita na rig ang eleksyon. Pre-program na. Ganun po yan. Kaya nga itong PPCRB, kalukuhan yan Yang sinasabi niya na unsubstantiated. Ay, ayan na nga Kitang-kita na po Ngayon, pwede pa siguro kung ang sabihin nyo, ganun sa sinabi ni Lenny. Hindi ba? Dahil wala nga nag-witness. Kasi wala nga witness talaga dyan Naandol lang kayo Hindi naman nyo ginamit ang mata nyo sa pagbilang Hindi ba? Kasi yun ang nakasaad sa batas, hindi ba? Ang bibilang ay yung machine. Bibilangin ng machine at itatransmit ng machine. Wala naman kayong ginawa doon wala yung PPCRB na yan. Kaya hindi kayo pwedeng mag-witness na walang dayaan. Siguro ang pwede nyong i-witness, walang kaguluhan. Ayan po. Hindi ba? Kaya tama yung sinabi ni Lene Robredo nung tinatanong siya kung magko-complain siya. Ay wala namang kanyang nakita na dayaan Ayan na nga, hindi ba? Wala nga mata na nakakita. Ang ibig sabihin, kung ako magpaliwanag dyan, ang ibig sabihin dyan, walang mata na ginamit. Kahit na yung mga pari, hindi nga ginamit ang mata hindi ba? At nakasaad po sa Biblia, nakasaad po sa Biblia, tinalakay ko na ito Pag may mata ka at hindi mo ginamit, may tainga ka hindi mo ginamit, you are a fool. Ayan po, Yan po nakasulat sa Biblia. May mata ka, hindi mo ginamit. May tainga ka, hindi mo naman nagamit. You are a fool. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kasi binigyan tayo Binigyan tayo ng mata. Ay ano nga ang sabi ni Jesus Christ? Sige, parallel verse, hindi ba? Anong tawag doon? Concordance, hindi ba? Bibigyan ko kayo ng concordance na si Jesus Christ mismo ang nagsalita. Those who have eyes, let him those who have ears, let them hear. Hindi ba? Ay yung bang kinakausap ni Jesus Christ doon may mga tainga ba yun? Mayroon. Kaya ang sinabi niya, kung may tainga kayo, ay makinig kayo. Yun ang sabi niya. Ay pagdating ngayon dito sa eleksyon, pagdating dyan sa eleksyon ngayon, na ang ginamit natin ay machine, ay taliwas yan. Taliwas yan sa sinabi ni Jesus Christ na if you have ear, hear, sabi niya. Hindi ba? Makinig kayo. Hindi ba? Kaya nga ang nilalaban na ngayon ng mga tao, ang pakiusap na ng mga tao, ang nilalakad ng mga tao, hybrid na ang eleksyon. Kasi nga dyan hindi ba? Tapos magtitestify itong PPCRB, hindi ba? Na walang inconsistency,
Hindi ba? Ayan, adi ipaliwanag nyo yan. Ipaliwanag nyo bakit magkaiba ang time. At yun po ang inconsistency. Bakit nauna pang dumating ang mga boto o bakit naunang nag-register sa Comelec, hindi ba? Comelec pala yun, dinownload nila Brigadier General retired, Eliseo Rio sa Comelec. Dinownload nila at nakita nila yung discrepancy. Nauna pang dumating yung mga boto sa Comelec kisa nagsara ang presinto, di ba? Paano mangyari yan? At yan nga hinihikayat nila na kung may alam kayo, itistify nyo na ganito nagsara. Hindi ba? At hindi po masama yan. Kasi kung ang isang tao ay nagsasabi po ng totoo at sabihin natin na siya ay ibinilanggok o siya ay pinatay, ako naniniwala ako, pag siya ay nagsasabi ng totoo, kahit na hindi siya na-born again, langit po ang punta niya. Langit. Opo, langit po ang punta ng tao na nagsasabi ng totoo tapos pinatay. Opo. Ano ang basis ko? Ganito po yan Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ano po ang isang sinabi niya? I am the truth. Hindi ba? I am the way, the truth. Hindi ba? And the life. Sabi niya. Ngayon, sa Biblia, sino po ang siguradong pupunta sa langit? Sige. Sino po? Ang taong makakapunta sa langit ay yung namatay dahil kay Kristo. Yan po, wala pong kwan dyan, wala pong question yan. Ang tao na ibinigay ang kanyang sarili para kay Kristo, yun po ang mapupunta ng langit. Ngayon kung itong tao na ito ay lumaban sa katotohanan, hindi ba? Hindi ba parang lumalaban siya para kay Kristo? Hindi ba? Kaya nga hindi natatakot yan Ang tao na nagsasabi ng totoo ay hindi natatakot. Opo, bakit? Kasi nga, kahit hindi sinabi sa kanya, ang nakasulat po sa Biblia, ang siguradong pupunta sa langit ang una ay yung nangamatay dahil kay Kristo. Yung pinugutan ng ulo ng dahil kay Kristo. At usually, sila ang nagsasabi ng katotohanan. Opo. Nasa Revelation, nakita ni John sa isang pangitain. Sa vision, hindi ba? Nakita niya yung mga pinugutan ng ulo. Hindi ba? How long? Sabi ng mga pinugutan ng ulo. Yung mga nangamatay nga dahil kay Kristo o dahil sa pagsasabi ng totoo. How long? Sabi nila. Will you avenge us? Lumapit ang isang anghel. Hinay-hinay lang, sabi niya. Malapit na, sabi ng anghel. Nakita po ni John yan sa pangitain. Malapit na, sabi. Hindi ba? Sumisigaw yung mga taong pinatay. Hindi ba? Na kailan sila ipaghihiganti. Ang sabi ng anghel, dyan muna kayo, relax lang kayo dyan. Hindi ba? At malapit na. At binigyan sila ng kasuutan. Hindi ba? Nasa Biblia po yan. Hindi ba? Ngayon, kung ikaw ay namatay dahil sa katotohanan, ayan nga hindi po matatakot ang tao na mamatay dahil sa katotohanan. Mayroon pong ganyan at ang tawag ko dyan ay nakadestino. They are destined to die. Ganun po yan. Kaya hindi po kayo nakakasigurado na walang tao na haharap dyan. Mayroon po yan. Opo, paunti-unti yan o kaya as the times goes by. Opo, mayroon po ganyan. Yan po ang gusto kong ipamanik sa inyo. Hindi nyo mamimaintain yan na ganyan. Kahit na bayaran nyo ang mga tao, bayaran nyo ang mga trolls, mayroon lilitaw at may lilitaw na tao na hindi matatakot magsalita ng totoo. Opo, kung minsan, ang tinatawag dyan ng iba ay nakonsensya na pwede rin, hindi ba?
Kasi ang tao may konsensya. At yun ang haharap, yun ang lilitisin sa paghuhukom. Yung konsensya po. Bubuhayin ang konsensya eh. Opo, bubuhayin. Yung mga patay, sa wakas ng panahon, ay gigisingin. Hindi ba? At haharap. Ay sino yung haharap? Ay yung konsensya. Ganun po yan. Ngayon, ay yun nga ang private IP address, at ito inuulit-ulit ko lang, naandun lang yan sa tabi. Kung doon sa Diamond Hotel ata yan nagkambas ang kwan o doon ang canvassing office ng Comelec naandun lang po yun nagpadala. Kung dito naman sa PPCRB, kung dyan sa UST, sa University of Santo Tomas, doon lang po yun ang nagpadala. Hindi galing po sa mga vote counting machine, hindi. At yan nga nakikita na bakit malaki ang discrepancy, ng Comelec server at saka transparency server. Bakit hindi sila magkaparehas? Yun nga ang unang nakita ni retired Brigadier General Ericio Rio. Bakit hindi parehas ang bilang ng mga boto on the first hour, hindi ba? At 8:02 ata Hindi ba? At 8:02, 11 million ang nabibilang na ng Comelec, samantalang ang PPCRB ang nabibilang o yung Comelec ay yung transparency server ang nabibilang ay 20 million. At palagay ko talagang hindi magpaparehas yan kasi nga private ang nagpadala hindi ang BCM. Private ang nagpadala. Within the compound lang ang nagpadala. Yan po, kahit magtanong kayo sinong IT sa buong daigdig, yan po ang sasabihin nila. Pero hindi sila mag-testify kasi nga ayaw nilang mamatay. Hindi ba? Papatayin yan sigurado Pero may tao nga na papasok dyan na hindi natatakot mamatay. At ang tawag ko dyan ay dinistino siya ng Panginoon. Ganun po yan. Bakit si Ninoy hindi natakot mamatay? Si Ninoy Aquino, hindi ba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. May mga tao at dyan nagmumula ang mga hero o yung tinatawag natin na mga santo o saints, hindi ba? O mga martir. Ang tawag sa kanila dyan, martir. Kasi hindi sila nag-wave. Hindi nila hinayaan o hindi sila tumiklop. Hindi ba? Sa pressure. Kahit sila ay patayin. Kaya nga martir At may mga tao po na ganyan. Kayo mga pastor, mga kuwang pa naman kayo. Konektado kayo sa simbahan. Ako ayaw kong batikusin ang Katoliko. Hindi ako bumabatikos lalo na sa relihiyon. Sa topic na relihiyon. Pero ang topic dito ay eleksyon. Pinagtatanggol ko po kayo kahit na ako ay isang born again. Kasi marami rin ako natutunan sa Katoliko. Itong katayuan ko ngayon, karamihan din na nakuha ko dito na mga prinsipyo ay galing sa Katoliko. Kaya ayaw kong batikusin. Pero sa pagkakataong ito, dyan sa eleksyon, mali po kayo dyan. Huwag po kayo mag-testify na walang discrepancy. Huwag po kayo mag-testify na unsubstantiated yung complaint. Hindi po. Naandyan na po Hindi ba? Maaring noon kasi nakatago. But it will take years bago makita yan. Bibigyan ko po kayo ng example yung 2000 nung year 2000 mayroon nung I love you virus, hindi ba? Yung I love you virus, nakuha nila sino yung tao hindi ba? Saan nanggaling? Diyan sa Pandakan hindi ba? Sino yung tao? Nakuha nila.
gumastos ang buong daigdig ng $10 billion para lang hulihin yung tao, pero hindi nga makasuhan kasi nga walang batas eh. Nahuli nila. Ganun po yan. Dahil dyan sa IP address na yan. Kaya nilang kunin. Ma-identify nila yung location mo eh. Oo. Dahil dyan sa IP address. Kaya hindi pwedeng dalawa yan. O marami kayo dyan. Hindi Hindi ba? Nahuli yung gumawa ng I love you virus na sang-ayon sa kasaysayan ay halos $5 billion ang damage na nagawa noon sa buong daigdig, sa mga kumpanya, ganyan. Pero ang ginastos ng US at saka ng British Intelligence Service ay nasa $10 billion ginastos para mahuli lang yun. Hindi ba? At hindi nagtagal. Aywan ko kung ilang araw lang eh. Oo, ilang araw lang eh. Huli na eh. Natukoy na eh. Kasi mayroon tayo nung MAC address. Lahat po ng machine natin ay ma-identify dahil doon sa MAC address. Oo. Na kasama na yung manufacturer dyan. Oo. Kaya na-identify yung machine na ginamit. Kasama na yun. Iba yan sa IP address. At dun sa IP address, mayroong public at saka yung private. Yung private, ibig sabihin yan, local. O kaya, internal ang tawag nila. Internally lang yun, O sila lang ang gumagamit nun. Oo. Pero yung public, ay ang tawag naman nila dyan ay global. O kaya, ang tawag nila ay internet. Ganun po yan. Ulitin ko kalukuhan lang po yan. Yang sinasabi ni George Irwin Garcia na at dahil kanya tayo ay 4G na, sabi niya, ay pwede na ang isang IP address. Sabihin mo yan na may kaharap kang o may kasama ka na IT expert. Sabihin mo yan. At mas maganda kung kukuha ka kasi malaki naman ang pera hindi ba? Ng Commission on Election, di ba? Kumuha po kayo ng mga IT expert sa ibang bansa at sabihin nyo yan. Oo. Tignan natin kung papayag sila. Di ba? O sige, at hanggang dito na lang po, Hanggang dito na lang po at tulungan po natin, yung mga tao na nagsusulong ng makita ang katotohanan. Tumulong po tayo. Kasi nga, ang sinasabi ko ay ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng confusion. God is the God of order, not of confusion. Ganun po yan. Ay ito naman sila George Irwin Garcia. Gusto nila makompuse ang mga tao, hindi ba? Kino-compuse nila mga tao Diyan sa deklarasyon nila. Wala daw inconsistency. Ayan na nga yung time lang hindi ba? At alam ko yan, marami pa yan kung bubulat-latin yan. Marami yan. O sige po at hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig at sana tayo ay pagpalain ng Panginoon. Sana tayo ay kabagan niya at salamat po salamat po.